Okay. Okay, magandang gabi po sa inyo ng mga kapatid at happy Sabbath. Tayo po ay magsisimula na ngayon sa ating pagpupulong. Medyo pause po ako sapagkat ako'y inuubo. Hindi po ito COVID. Ito po dala siguro ng panahon na medyo malamig dito sa amin. Happy Sabbath po sa inyo mga kapatid. At tayo po ngayon ay magsisimula na. Sana ay nandiyan na kayo na nanonood. Tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyong pinagkakalob sa amin sa isang linggo na kami po inyong ginabayan, pinatnubayan, iningatan, pinahiram ng buhay at lakas. Salamat sa lahat po na pinagkatiwala niyo sa amin sa isang linggo na nagdaan sa aming mga tinatangkilig. Patawarin din po sana kami sa aming mga kasalanang nagagawa. At sana po sa gabing ito, sa aming tatalakayin, sa aming sharing, ay patnubayan nawa kami ng inyong banal na espiritu upang maunawaan po namin ang aming pag-aaralan. Pagpalain din po ang mga taong kikinig at manonood sa gabing ito na sila po ay matuto at magkaroon ng kaalaman at ito po ay maibahagi na rin nila sa iba. Muli po salamat sa inyo, Ama, at ang lahat po hinihiling namin. Ang lahat po hinihiling namin sa matamis na pangalan na ay Panginoong Hesus. Amen. Muli po, happy Sabbath sa inyo mga kapatid at tayo po ay magsisimula na. At bago tayo magsimula ay tayo muna ay hahandugan ng tanging bilang buhat sa ating mga kapatid. All the strength to
Salamat po doon sa mga nagbigay ng tanging bilang. Yan po ay kinunan pa mga last 3 years na siguro. Ito po wala pa pong COVID at yan po yung nakunan sa isang fellowship namin doon sa isang resort. At yan po ay open air kaya medyo maingay. Tayo po ay muli ay mag-aaral ng isang aral na tinatalakay natin na sunod-sunod. Natalakay na po natin ang paglalang, ang kautusan, tapos ang pagkahulog ng tao mula kila Eva at Adan hanggang sa pinalaya sila sa paraiso, hanggang kay Cain at kay Abel at kay Noah, kung papaanong tawag dito, bumaha, maraming namatay, papaano silang lumabas sa arko, ano po. At tawag dito at paano sila tumuntong sa lupa. Ano po? At ang last picture po ay sabi ko sa inyo ay ito po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. At tayo ay kung bakit nagkaroon ng mga iba't ibang lahi, iba't ibang wika ay dahil po sa istorya nito. Excuse me. Okay. Ito po, mag-aaralan natin. Sa mundo po ngayon, tayo po ay merong 7.9 billion na populasyon as of October 2021. Napakaraming tao na ano po, sobrang dami na, 7.9 billion. Napakarami na talaga, super dami na. Kaya nakakatakot na malalapit na ang paggunaw muli ng mundo. Pag-aaralan din natin yan sa susunod. Ang sabi po dito sa ating mundo ngayon ay how many languages are there in the world? Ilan nga ba? Ang sabi rito ay 7,139 languages are spoken today. Yan po ang mga ginagamit na mga salita ngayon. Itong survey natin sa panahon ngayon. At meron tayong 6 major languages. Ano po ba ito? Ang mga 6 languages na ito. At ito po ay Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. Yan po ang mga ginagamit na major, ibig sabihin major communication sa iba't ibang panig ng mundo. Ano po? At sa Pilipinas naman, meron tayong 8 languages, 8 lang. Yung main, ano po, ito yung Tagalog. Sa Tagalog, iba't iba ang punto. Iba yung Southern Tagalog, iba ang punto. Iba yung punto ng Bulacan. At meron pang iba sa Nueva Ecija, sa Central Luzon. Ayan. Iba't iba ang Tagalog, pero iba't ibang punto. Iisa ang Tagalog, pero iba't ibang punto. Gayun din po ang Bisaya. Sa Bisaya ay hindi ko alam po ilang lengguwahe, pero napakaraming salita ng Bisaya. Ano po? Nandyan yung salita ng mga Ilonggo. Hindi ko masyadong kabisado. At ang Ilocano po ay marami ring klase. Ang alam ko diyan ay yung Ilocano ay kasama na diyan ng Ibanag. Ano po? At hindi palagay ko kasama na rin dito yung Panggalatok o Pangasinenyon. At sa Bicol, ayan. At ang Kapampangan at ang Waray-Waray. Ito na nga pala hindi pala nga pala kasama sa Ilocano yung Pangasinan, yung Panggalatok. Nandito pala sa ibaba yung Pangasinan, yung salita ng Pangasinan. At ito po ay bumubuo ng 187 dialects. Ano po? Ngayon natin masisimulan ang ating pag-aaral na nasa Genesis 11:1-9. Ano po? Maigsi lamang ito, kaya ito po ay pakinggan natin, tutukan natin. Ano po? Kung paano tayo nagkaroon ng iba't ibang wika. Sa verse 1, noon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Uy, sa dami pala ng mga tao sa buong mundo. Marami ng tao po nun. Yan po yung mga lahi na ni Noah. Yung kanyang mga anak, nagkaanak yung mga apo, nagkaanak yung mga apo sa tuhod. Dumami na ng dumami. Medyo mahaba-haba na po yan. Habang lumilipat ng tirahan ang mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar, sa Shinar, at doon sila nanirahan. Ganun naman po talaga, ang tao ay naghahanap ng kapatagan dahil mas masarap mamuhay sa kapatagan.
Hindi katulad sa mga bulubundukin, napakahirap bumaba, napakahirap umakyat. So, tulad po dito sa Pilipinas, mas marami ang gustong manirahan sa kapatagan tulad ng Maynila. Ayan. Gustong-gusto nilang manirahan sapagkat nandito na ang lahat. Patag na lugar. Isipin na natin na parang Maynila yung Sinar. Ayan. Sa verse 3 and 4, ngayon, sinabi ng tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit. Nakaisip sila ng ganun, gagawa sila ng isang building. Actually, hindi naman building, tore. Ito po ay isang napakataas na na istruktura na sabi nga ay aabot sa langit para maging tanyag tayo, hindi mangalat sa buong mundo. Gusto lang pala nila magpasikat. At ang sabi pa nga doon sa isang nadinig ko na gusto nila ay malapit sila sa langit. At ang sabi pa rito ay ang sabi pa doon sa nadinig ko, nabasa ko ay ang sabi ay para nakikita nila yung kanilang mga kalaban agad. Kaya gumawa sila ng tisa. Ito po ay parang alam niyo yung tisa, kulay pula po ito. Pero yun nung araw yang wala namang hollow blocks, kundi tisa lang ang ginagamit. At pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto. Talaga nagpo-proseso sila. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato. At aspalto ang ginagamit nila bilang semento. Ang galing po. Ang tao talaga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pero ito po ay nagagawa nila. Biro nyo, ang pinakasemento nila ay aspalto. Ang pinaka-hollow block sila ay tisa. Tuloy po natin. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod. Sinilip nila ng Panginoon. Nagkakagulo itong mga tao na to. Di ba yung huli natin pag-aaral sa panahon ni Noah? Kaya si Noah ay pinagawa ng arko dahil ang Diyos, nakikita ng Diyos na ang mga tao ay ang iniisip ay puro kasamaan. Gumagawa ng kasamaan at iniisip pa kung ano yung next na kasamaan ang gagawin nila. Ito na naman, ginagawa na naman. Ang sabi ay, sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika. Isang wika lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang, ang sabi ay simula pa lamang ng binabalak na nilang gawin. Hindi magtatagal, gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Ayun, alam ng Diyos na may binabalak na naman silang iba. Kaya, ang ginawa ay, kaya bumaba tayo, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos. Pag-iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Una ay nagtatrabaho sila ng maayos. Mas palagay ko, merong isang foreman, merong isang supervisor, may nag-i-engineer, may designer, may nag-uutos, at may makapangyarihan sa lahat sa mga taong yun. Merong hari, ganyan. Iisa ang kanilang sinasabi. Ang sabi ay guguluhin, pag-iba-ibahin nila ang wika para hindi sila magkaintindihan. Walang iba silang gagawin kundi guguluhin talaga, sabi ng Panginoon. Kaya pinangalat sila ng Panginoon. Ang ibig sabihin po rito ay nagkaiba-iba sila ng salita, hindi na magkaintindihan, hindi na magkaunawaan. Wala na silang maintindihan na command. Wala na silang maintindihan na utos. Hindi na magkaintindihan, nagkakagulo na. Siguro sinasabi nila, ano ba naman sinasabi nito? Hindi ko maintindihan. May inuutos, hindi ko maintindihan sapagkat iba na ang salita. Diyan po nagkaroon ng iba't ibang wika. Kaya ang sabi kanina, ilan languages meron tayo? Kanina ang sinasabi, napakarami na sa buong mundo. Nandiyan ang Arabic, ang English, ang French, ang Spanish, ang Hindu, ang Chinese, ang Nihongo, at kung ano-ano pa. Napakarami na pong lengguwahe. Kaya nagkagulo-gulo. Isama na natin dyan yung Kapampangan, ang Bisaya, ang Ilocano, ang Panggalatok, ang Bicol, kung ano-ano pa. Biro nyo ng mga kapatid sa Arabic.
ang Arabic lang ay iisa ang salita diyan sa Middle East. Idamay na natin yung sa Middle East, hindi naman po kasama ang Egypt eh. Marami nag-aakala na ang Egypt ay kasama sa Middle East. Hindi po, ito po isakop ng Africa. Isama na natin yan dahil sila gumagamit din sila ng Arabic language. Pero iba, sa Arabic po, iisa lang ang salita nila pero iba't ibang punto, iba't ibang kahulugan. Isama na natin yan. So marami nang hindi nagkakaintindihan. Hindi na sila magkaunawaan, nagkakagulo na. Kaya hindi mabubuo ang tore. Okay, ano po ang sabi? Ano po ang sabi dito? Susunod. Kaya't pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo. Ang sabi dahil hindi na sila nagkakaintindihan at dahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Nakita niyo yung building, napakataas. Ngayon, hindi na sila magkaintindihan. May tumayong isang pinaka-leader sa bawat salita. Halimbawa sa Tagalog, ganyan. Sino ang nakakaintindi sa akin? Lumapit kayo sa lugar na ito. Sa iba, sa English, ganun din. Sa Arabic, sa Bisaya. Basta kung saan-saan sila. Kung sino nakakaintindi, lumapit kayo dito. Ayun. Doon po, nung sila ay nagkaintindihan sa bawat salita, yung mga Arabic language, English, French, Spanish, Tagalog, Chinese, ayun, doon na sila nagkalat sa iba't ibang lugar. Yan po nagsimula kung bakit tayo nagkaroon ng napakaraming wika. Sapagkat sila ay gumawa ng isang labag sa gusto ng Diyos. Ang iniisip lang nila ay puro sa kapakanan nila. Puro sa kagustuhan ng tao, hindi sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi nagustuhan ng Diyos, gagawa ng paraan ng Diyos para ito ay hindi matuloy. Ano po? Basahin natin. Ito kahuli-hulihan na po ito, kaya masabi ko sa inyo, mabilis lang ang aral natin. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon iba ng Panginoon ang mga wika ng tao. Ito po yung tinatawag na Tore ng Babel. Kung naiintindihan nyo, Tore ng Babel. Ano po? Nung araw kami ay nananalangin na nagdarasal sa Katoliko. Tore ng Babel, Toring Garing, Bahay na Ginto, Kabanatipan. Naalala ko pa yun. Kami nagrosaryo. Yan po ay yan ang Tore ng Babel. At mula roon, pinangalat niya sila sa buong mundo. May nagpunta sa mga iba't ibang kontinent, sa Australia, sa Asia, sa Europe, sa Africa, saan pa? Sa Amerika, at kung saan-saan pa nagngalat sila dahil doon na sila nagkaintindihan. Lahat ng mga nagkakaintindihan doon na po. Ngayon, ang tanong ay bakit iba't iba ang itsura? Bakit sa Amerika ay mga puti sila, sa Europa ganun din, sa bandang Japan, China, Korea, bakit sila puro singgit? Marahil, hindi ko po ito sigurado, marahil ito ay dalala ng panahon na kinalalagyan nila. Napakagaling ng Diyos, napakatalino ng Diyos. Miski sa Pilipinas, bakit ang Pilipino ay halos ganyan na ang itsura? Pero alam niyo po ba na ang Pilipino, ayon sa aking nasaliksik at nabasa, ng original ng Pilipino hindi naman katulad natin ngayon. Ang original daw ng Pilipino ay parang mga ita. Ganyan po. Tayo po ay nalahian na ng iba't ibang klase. Dito po sa atin ay nakapunta na ang mga Spaniards, ang Chinese, ang American. Kaya tayo po ay nagkaroon na ng iba't ibang itsura. At yung mga singkit, marahil ay nasa lugar nila. Tanyo, ang Hapon, halos magkakasing kulay sila. Ang Hapon, ang Koreano, ang Chinese, magkakasing kulay sila. Ang mga Pilipino naman po ay halos ang kamukha natin ay mga Indonesian, Nepal, yan ang mga kahawig natin Vietnam. Ano pa ba isang bansa na halos kahawig natin? Indonesia, Malaysia, Nepal,
Cambodia, yan, Vietnam, yan, mga yan. Halos kasing hawig natin yan. Dahil tayo po ay nasa Southeast Asia. Tama nga ba? Tama, Southeast Asia. Kaya tayo po ay halos magkakahawig. Ngayon, kaya nagkaroon po ng maraming tao sa bawat bansa ay doon sila nabalagi dahil sila ang nagkakaintindihan. Ano po? Kaya yung mga tao na yun ay nag-alisan, ayun, at nagpunta sila sa kanilang lugar. Kanya lang man po kaigsi ang ating pag-aaralan. At sa susunod nating pag-aaral, ano na naman ito? Ano na naman ito? Noong nakaraang Miyerkules ay napag-aralan natin na ang Diyos ay hindi na gugunaw ng mundo ng tao sa pamamagitan ng baha. Kaya mayroon tayong tinatawag na rainbow. Ano po? Pero ano naman itong nasa larawan na to? Yan po ay yung tinatawag na paggunaw naman. Saan ito? Bakit merong ganyan? Yan po ay pag-aaralan natin sa susunod natin pagpupulong sa Miyerkules. Ano po? Dahil bukas tayo po ay nasa church. Sa Miyerkules, tayo po ay mag-aaral. Yan po ang ating susubaybayan. Kaya wag po kayo mawawala. Na ngayon, alam nyo na kung bakit ang mga tao ay nagkaroon ng iba't ibang wika. Ano po? Kaya, salamat sa Diyos at tayo ay binigyan ng idea kung bakit tayo mayroong ganitong mga pananalita. Ano po? Mabuti na lang ay nagkaroon ng kaalaman ang mga tao kung ano ang gagawin nating komunikasyon sa pamamagitan ng salita. Ito po ay English. Sa iba ay Spanish ang ginagamit. Sa iba ay French. Okay. Salamat sa mga nanood at nakinig. Medyo ang aking boses ay papahinga ko naman muna po kasi ako naman po ay speaker sa church. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo dahil sa isa na namang kaalaman na inyong pinagkaloob sa amin ngayong gabi. Salamat po at kami po ay ginabayan ninyo. Pinatubayan at kami po ay handang magpasakop sa inyo. Ngayong gabi ng araw ng Sabat na ito, muli kami makikiyop sa inyo sa aming pagpapahinga na pakibantayan kami ng inyong mga panalangin. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming mga panalangin. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, mga kapamilya, ay salamat sa inyong pagsama. Ay nakikita ka po rito si Lovelyn ay nanonood, si Inang, Sister Pe, Sister Leti, si Marites Tabion, si Brother Arnel na hindi nawawala, Sister Rosemary, si Pastor Seth ay nanonood din. Okay, maraming salamat sa inyong pagtugon at pakikisama sa atin at naway pagpalain tayo ng Panginoon. Happy Sabbath po sa inyo.